Okay, good day sa lahat ng makikita nito ng may araw pa. At good evening naman sa lahat ng makikita at makaview nito ng gabi na. We are here again. Welcome to my channel, Apollo Manlawe. Mag-record na naman tayo ng video. May post kasi tayo na nilagay sa Facebook kung saan may mga nag-react. So ito yung post natin. Kung Catholic Church ang itinayo ni Kristo, bakit mga iglesia ni Kristo, Roma 16:16, ang tawag sa mga kaanib nito? Di ba dapat Katoliko? So yun ang pag-usapan natin. Okay. So basahin natin ulit ang post. Kung Catholic Church ang itinayo ni Kristo, bakit mga iglesia ni Kristo ang tawag sa mga kaanib nito? Di ba dapat Katoliko? So yun ang ating post. May nag-comment. Si Romeo Nebreja, semantics lang yan. Okay. Then si Sophie Mac, itanong mo yan kay Father Darwin Gitgano. Okay. May nag-comment naman si Arlan Biato, kaibigan natin ito, taga Club X, football player din, tapos nasa kanyang community rin. Ang tanan nga mga iglesia nga iya ni Kristo nagaabi-abi sa inyo, hindi Iglesia ni Kristo. Parang naikli yata itong comment na niya. Kanina mahaba ito eh. So, tanan nga mga iglesia ni Kristo daw ang nag-aabi-abi sa inyo, hindi iglesia ni Kristo. Referring to the church. Ilan ba ang iglesia ni Kristo? So tinanong ko si Sir Arlan. Sabi niya, alam ko, alam mo ang sagot. So mamaya sagutin natin yan. Then we have here comment galing kay Urig Orosio. In English, Church of God. Church in the Bible meaning ata Sir Paul refers to the people collectively na naniniwala sa kay Kristo at sa banal na Diyos, hindi sa isang bahay ng pagsamba or belonging. Plural form ata siya ng mga tao na nagsanib sa isang paniniwala. So tama yun, plural form ito. Kasi mga iglesia ni Kristo, actually hindi ito tumutukoy sa simbahan, kundi sa miyembro ng isang simbahan. Ang Catholicism, isa-isahang tawag sa mga Kristiyano na ang head ay nasa Vatican. Ang Catholicism daw, sabi ni Urig, tawag sa mga Kristiyano na ang head daw nila ay nasa Vatican at Santo Papa. Ang tawag sa kanila ay Catholic Church din. So may church din, may ibang religion din like SDA, church, etc. A church is collective community of people believing in same faith. Tama yun. Si Ate Rosa Limana nag-comment din, Iglesia is Spanish word for church. So, balikan natin yung Church of Christ. Paano ba nagsimula ito? Nagsimula ito ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 16 verse 18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Yan po ang Matthew 16:18. Sa ibabaw ng bato, itatayo ko ang aking iglesia.
Ngayon, anong iglesia ang kanyang itinayo? So para sa aming iglesia ni Kristo, yon ay iglesia ni Kristo na pagmamay-ari ni Kristo. Sabi naman ng iba, yung itinayo daw yun ay ang Catholic Church. So, tingnan natin. Kailan ba sinabi ni Kristo yung upon this rock, I will build my church? Hinanap natin siya. Pina-AI natin. So, if you're asking for the historical setting, Matthew chapter 16 verse 18 was likely spoken around AD 29 at Caesarea Philippi, shortly before Jesus began preparing his disciple for his crucifixion. So 29 AD niya sinabi na upon this rock I will build my church. Yun ang iglesia ni Kristo. Yung kanyang member ay tinawag na mga iglesia ni Kristo. Sabi naman ng isang nag-comment, si Orig, ang Catholic Church, ang head niya ay ang Pope na nasa Vatican. Ang tawag ng mga miyembro ng Catholic Church is Catholic. Ang tinayo ni Kristo ay iglesia ni Kristo. Ang tawag sa kanyang mga miyembro ay mga iglesia ni Kristo. Ngayon, kung ang church na yun na tinayo ay Catholic Church, tingnan natin, kailan ba lumabas ang Catholic Church? So, pina-AI natin. So, according to the earliest surviving records, the phrase Catholic Church is documented around 107 to 110 AD. So, malayo yung panahon. Ang isa 29 AD. Ang isa 107 to 110 AD. So, kayo nang magbigay ng conclusion. Sino ang tinayo? Ano ang tinayo? Yun ba talaga ang nakatayo? Sino naman ang head ng church? Ang iglesyang tinayo ni Kristo, ang kanyang head ay si Kristo. Mula noon hanggang sa ngayong panahon, si Kristo pa rin ang head ng iglesia ni Kristo. Sa Catholic Church, alam nila kung sino ang kanilang head. Ang kanilang Papa na nasa Roma. So, yan lang ating video. Mamili kayo sa iglesia ba na tinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ng pangalan ay Iglesia ni Kristo, o sa Catholic Church ba ng kanyang head ay ang Pope na nasa Rome. Ang kaligtasan po ay na kay Kristo. Ang pagliligtas po ay sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Yun ang kanyang ililigtas, ang kanyang iglesia. So, inaanyayahan namin ang lahat na pumasok sa iglesia, mag-aral ng aral ng Diyos, alamin ang katotohanan ng mga nakasulat sa Biblia. Thanks for watching this video. Please don't forget to like and subscribe to this channel.